May kilala ka bang hindi na maawat sa paggamit ng cellphone at babad sa social media? Ayon sa Quezon City Government, may epektibong solusyon para rito, lalo na sa mga kabataang halos hindi na naihihiwalay sa kanilang mga gadget. Si Jason Rubrico sa balita. Sa makabagong panahon, tila naging mas magaan ang pamumuhay ng mga tao dahil sa teknolohiya. Sa pamamagitan ng gadgets at social media, nagiging mas madali ang komunikasyon kahit magkakalayo. Pero kakibat ng kaginhawaan ay ang tumitinding suliranin tulad ng labis na pagkahumaling sa social media at gadgets, partikular na sa mga kabataan. Sa isang press conference, binigyang diin ni Quezon City Mayor Joy Belmonte ang seryosong epekto ng social media addiction. Alam naman natin napakarami ng pag-aaral na nagpapakita na ang labis-labis na paggamit ng social media ng mga kabataan ay nagiging sanhi ng tinatawag na mental health problems, depression, anxiety at marami pang iba. No? Para sa mga magulang na problemado na sa gadget addiction ng kanilang mga anak, may inihahandang alternatibo ang Quezon City LGU. Sa darating na May 29 hanggang June 1, gaganapin sa My Center ng Quezon City ang All Aboard Exposition, ang pinakamalaking board game expo sa buong Southeast Asia sa pangunguna ng kumpanyang Gaming Library. Ayon kay Mayor Belmonte, ang board games ay isang mabisang paraan upang iwasan ang labis na paggamit ng gadgets at social media. Aming panawagan sa mga pamilya na let's leave our gadgets behind and let's start embracing another format of entertainment. Kasi gaming is after all a form of entertainment. Ayon kay Hans Ganner Fernandez, CEO ng Gaming Library, mahigit 100 board games ang maaaring subukan at laruin ng mga dadalo, mapabata man o matanda. Mula sa mga classic game hanggang sa pinakabagong laro sa merkado, 4 na araw itong walang humpay na board gaming experience. Makaka-experience sila ng over 100 board games na pwedeng malaro. Meron din tayo mga ibang hobbies na sumali din. So, one of them is yung sikat ngayon, yung Beyblade. Meron din silang tournament. Tapos meron din tayong mga painting workshops para sa mga kabataan din. Bukod sa mga laro, tampok din ang meet and greet sa mga game designers, matitinding tournaments, exclusive merchandise at iba't ibang workshops. One of our key partners from South Korea is hosting a game-based learning workshop where tutulungan yung mga guro natin na matutunan kung paano gamitin yung mga board games or yung mga laruan para pangturo sa mga bata as an alternative form of education. Libre ang entrance para sa mga may Q Citizen Card at mga batang 12 years old pababa. Samantala, 50 pesos ang entrance fee para sa mga non-Quezon City residents. Ayon kay Mayor Belmonte, malaki ang maiaambag ng All Aboard Exposition sa lokal na turismo at ekonomiya ng lungsod. Higit 5,000 katao na ang nag-pre-register sa nasabing event. Inaasahang dadaluhan ito ng libu-libong bisita mula sa Pilipinas at iba't ibang bansa gaya ng Greece, South Korea, Singapore, Thailand at Vietnam. Ang Quezon City ay isang alternative destination for exciting forms of tourism activities na hindi nila makikita sa iba't ibang bahagi pa ng Pilipinas. No? So, this is something that I think will impact our economy kasi syempre 5,000 people kakain yan sa mga karating mga restaurants natin, sa mga coffee shops. Pero the more exciting thing for me is that Quezon City will be put on the map as a kumbaga a unique destination wherein hindi pangkaraniwang ang nararanasan nila dito. No? So, tiniyak ng Quezon City Government ang kahandaan ng lungsod sa inaasahang dagsa ng bisita sa My Center. Nakikipag-ugnayan na rin ang LGU sa Schools Division Office upang hikayatin ang mga estudyante na dumalo sa expo, lalo't bakasyon ang mga paaralan sa panahong iyon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, o si Jason Rubrico, SM9 News.